Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng kaunting reaction dito po sa latest na live nila Tekjun patungkol dito sa paghaharap ni Dave as Manalastas family. Tunghayan po natin. Sino? Sila dito sila. Wow, ganda nung ano namin. Holder namin ng cellphone, ganda lang. Wait lang, wala pa tayong viewers. Wait. Ayan, makikita po natin na medyo may kunting hiya na nararamdaman si Dave dyan sa kanilang pag-uusap. Hindi po siya makadiretso ng tingin sa camera dahil syempre sa kanyang mga ginawa noon. AI lang po pala itong katabi ko. AI. So, ayan, bati muna tayo. Magandang hapon po. Alas 2 na? 2:30 na nga po. Magandang hapon. 1, 2, 3. Magandang hapon po. Ayan. So makikita po natin dyan medyo ilang pa si Dave sa pagharap sa camera. Yung kanyang kilos, yung kanyang pagsasalita, no? Medyo ano siya, hindi katulad nung nasa kabila siya. Tuloy po natin. Ayun, ka-Tekram, magandang hapon po. At ito po, live po na to is para po may parating po sa lahat na nagkausap-usap na po, no? Both side. At na-settle naman po yung mga ayan po. Ka-Tekram, no? Medyo kalma lang po tayo, no? Lalo na sa comment section. Ito naman po yung napag-uusapan, kaya ayan, piliin po natin maging mahinahon, alright? So, ayan, kuya. Right, maganda nga po sa lahat. Ayun, binibigyan si Dave ng pagkakataon upang magsalita, ngunit si Dave ay maiksi lamang yung kanyang pahayag. Naninibago ka. So, ayun, ka-Tekram, at yung pong mga tawag dito, yung mga batuhan po ng kung ano-ano, no, pwede na po natin yung itigil, pwede na po natin yung So dapat yung kampo ni Dave dapat tumigil na rin sa kakopos para totally na matigil ng lahat at magkaroon ng kapayapaan ang magkabilang kampo. yung mga taong may kinalaman sa issue is nagkausap na po ano. Sino dito ang masaya na nagkausap-usap na po kami? Siguro katulad nung tanong ni Tekjun kung sino yung masaya. So maari dyan sa mga nanonood dyan ay merong hindi agree, no? Meron din namang agree, pero mas lamang yung hindi agree dahil sa mga nararamdaman nila, dahil sa mga bugso ng damdamin nila, no, nung ginawa ni Dave na mga sinasabi patungkol kay Tekram. Ano? Nasira na yung form? Yung road? Ano ba yun? Ka-Tekram, wala kaming masyadong detalye na i-open up po sa inyo. Kasi mag-uusap pa po kami sa mga susunod po ng mga araw. Pero in general, ka-Tekram, maayos naman po yung aming pag-uusap. So, hindi lang po pwedeng i-disclose yung mga iba't ibang mga bagay. Pero, papunta po tayo sa maganda. Okay? So ayon kay John, mukha namang maayos yung kanilang pag-uusap, both side.
So nag-uusap po sila with lawyer po yan. Ayan, sana po maayos na at magkaroon ng kapayapaan ang bawat panig. It's your turn to talk. So yun, shoutout po agad sa 1,441 viewers. So, kumusta po kayo? Namiss ko po kayong lahat. So yun po, syempre una muna sa lahat dito. Syempre gusto ko na. Pero dapat si Dave dito, kung hihingi siya ng tawad, hindi dapat siya ngingiti-ngiti. Dapat seryoso dapat siya sa paghingi ng tawad doon sa mga viewers. No? Dahil yung mga viewers ay higit na nasaktan doon sa ginawa na mga sinasabi niya kay Tekram. Kaya hindi dapat siya ngingiti. Dapat seryoso yung paghingi niya ng tawad. Ato daw mga positive na afford ako sa edit eh. Like paano. So yun dito parang feeling ko rin na yun nga, meron tayong mga kanya-kanya dito sa buhay. Pero iba pa rin talaga pag nagkaayos. So ganun pa man, ang importante humingi po siya ng tawad, no? Siguro doon sa pag-uusap nila na walang video, kasi itong video na to lang to parang update lang nila, pero yung pag-uusap talaga nila na hindi po natin alam. Pero tingin ko dito ay mukhang nagkausap na ng masinsinan, no? Nagkapatawaran na. So itong ginawa ni Dave, humihingi siya ng tawad doon sa mga viewers, no? Dapat seryoso, hindi nakangiti, Dave. Sa basketball, pag nag-away tayo, hindi pwedeng hindi kayo mag-aatid sa dulo. May tension, pero sabi nga, kahit may tension, kahit naman sabihin ng ibang tao, kung talagang yung both side is willing na mag-ayos, is okay lang din. Yes. So kahit, wala din naman, ngayon di natin maiwasan nga kasi nandun sila eh. Hindi natin maiwasan yung mga taong sabihin, ganito rin. Pero, andito naman ako hindi para sa sinasabi nila. Nandito ako para makipag-ayos. So tama yung sinasabi mo na makipag-ayos ka. Actually, noon pa naman sinasabi na ng Manalastas family, pinapunta ka na nga dyan para sabihin or magkaayos na lahat. So kayo lang naman ang nagmatigas. So ngayon siguro na iisip ni Dave na time na para humingi ng tawad. So yan, ginawa niya. Hindi mo pakita ang tao. Basta ako hindi po ako andyan lang po ako. So hanggat kaya kong, hanggat nabubuhay po, hihingi po ako ng tawad sa mga lahat ng tao. So yun. So sana Dave, totoo yung paghingi mo ng tawad doon sa mga nasaktan mo, lalong-lalo na yung mga viewers, no? Kasi mas marami yung naniwala sa iyo noon, tapos biglang nangyari ang ganon. So dapat taos puso ka na humingi ng kapatawaran. Issue, no? Maraming batuhan at whatsoever. So itong short na live po na ito, no, bago po kami magkahiwa-hiwalay, is a public announcement, no, na pwede na po nating tigilan or tigilan yung mga masasakit na Siguro sa part ng mga nagre-reaction, siguro hindi basta-basta na humupa yung kanilang gigil or yung kanilang mga galit patungkol sa pagre-reaction kay Dave. So siguro unti-unti na humuhupa yun, no? Sa nakikita ngayon na magkasundo na. So unti-unti na matatanggap yun. Sino ba naman na hindi magpapatawad? Hindi po ba? So wag na po kayo mag-alala na aabot pa to sa worst dahil both parties naman is nag-cooperate this time. So yung pong ibang mga detalye ay mapag-usapan na lang po sa mga susunod na mga panahon. Ano? At napag-usapan na rin po yan kung kailan, kasi nag-aaral po si Kuya. So doon po sa araw po na okay po ang kanyang schedule. So ayun. Saka naman to, wala namang masama doon kahit sabihin nila eh. That's, buhay naman po nila yun eh.
Basta ako, hindi po ako pumunta rito para pagka-Islam. Pumunta po ako dito para mas maging maayos. Wait lang pala. May moto kang binanggit na ayusin nga na. So makikita po natin dito at maririnig po natin yung sinabi ni Dave na talagang hindi siya pumunta dyan para makipag-ayos. Pagkos ayusin, no? Yung dapat ayusin upang sa ganon ay magiging maayos yung kanilang relasyon, no? Ibig sabihin mo, ang nakakasakit kasi ng Alam ko, ayun, sabagay, ito naman tayo, face the reality. Ano to siguro, parang, Kung siguro, I mean, ano to, ano bang yung parang pining niya talaga to na parang kalimutan ko na lahat. kasi kami? Siyempre, andun pa rin yung ano. Kumbaga yung mga masakit na salita. Sabi mo, di mo kami titignan eh. Mas Face the reality. gusto yung mabulag eh. Siyempre, andun pa rin pa yung emotion eh. Real talk natin yan, Ekram. Andun pa rin pa yung emotion. Pero, Nung sinabi ni Tik John na pag lumingon siya ay mas gugustuhin pa niyang mabulag kaysa lumingon siya, pero wala po siyang kasagutan doon pagkos siya po ay tumawa lang. masabi yun. Masabi ko sa Ayusin. marami kami papaliwanag sa mga katekram. Kala mo. Ano, Ayan. So, katekram, alam niyo naman yung mga bugso ng damdamin. Minsan at depende na rin sa sitwasyon na meron tayo. Kaya minsan, nakakabanggit tayo ng mga salitang, alam niyo na. Ano pa? Ano nararamdaman? At dito po tinatanong siya ni Tik John kung anong nararamdaman niya. Siguro po meron niyang nararamdaman na kaunting nahihiya siya umarap sa camera doon sa mga viewers na libo-libong nanonood sa kanya sa mga pagkakataon na yan. So nakakaramdam ng hiya yan, kaya hindi siya makapagtuloy-tuloy ng salita. Awkward. hindi naman siya. Parang mas gumagano. Kasi syempre, yung iba sa mga katekram natin na ano nila na kumbaga talagang war to war, parang gano'n. Well, naiintindihan naman natin yung mga katekram natin na gano'n. Dahil syempre, sumama rin yung loob nila sa nangyayari. Parang sa tagal-tagal natin nagkasama-sama, parang gano'n-gano'n na lang. Kaya yung katekram, we understand your feelings and we na rin po, buksan po natin yung pintuan para po bigyan natin pagkakataon na magkaayos. Hindi man dun sa iniisip natin like yung maayos na parang katulad ng dati, pero at least yung kalooban po mga katekram, magkaano ba? Tama, maganda yung magkasundo-sundo para panatag yung kalooban ng mga puso ng bawat side. So mas maganda mamuhay na wala tayong kagalit, no? Wala tayong iniiwasang tao, no? Magkita man tayo sa labas, magkasalubong man tayo, so magbabatian, di po ba? Kaya mas maganda na wala kagalit. So tama yung ginagawa ni Dave, lumapit siya dyan, no? Nakipag-usap, no? Na sila lang at kasama ang kanyang attorney. So maganda yan. Dito, natatahimik hanggat hindi ko ito nagkakaroon ng closure. Tama? Ayan. Parang sa ano lang to, the prodigal son. Anong sa the prodigal son? Yung kwento nila to, na yung anak to, Suwaid. Suwaid. Oo. Kasi yun to, siyempre, kahit gano'n pa makasalanan, pinatawad pa rin po ng ama. Based po sa, Pinatawad na ba? hindi ako. Nag-uusap ko po. Kaya napadaw ka rin yan to, hindi ka lang paano kasi mo lang. Kasi ganun gaya na sabi ko, mabilis lang po ito na live. Siguro mapapatawad. Sino ba namang hindi magpapatawad kung ang Diyos nga ay nagpapatawad? Ngunit yung bakas ng sakit na nararamdaman ng mga Manalastas family ay ando doon pa rin but maghihilom din yun, no?
maghihilom din yun. At madali nilang matanggap yun kasi mga Kristiyano naman sila. So maiintindihan nila yun biblically. Ayan. Kung ano man po yung magiging overall na setup, ano, pero ayun, Katekram. Katekram, kalma lang po, kalma na po tayo dahil lilipas naman din po ito. Pero alam ko naman po yan na naiintindihan mo kung bakit minsan Tama, lilipas naman lahat ng mga problema eh. Lahat ng mga problema ay may kasagutan, may solusyon, no? Hindi naman na panghabang buhay ay problema yan or issue yan. So nagkakaroon ng kapanatagan sa bawat panig. Ayan. Siyempre, opinion ng mga tao yun. So, hindi ko naman may check. Wala na sila pinapansin kahit naman sabihin. Basta ako, nabubuhay lang ako, okay na buhat. At saka, kung alam mo sa sarili mo may nagawa kang pagkakamali, harapin natin yung pagkakamali natin. Kasi there's no other way to be free unless we face our mistake. The more na itinatago ng tao yung kanyang pagkakamali, the more na nawawala yung kapayapaan sa loob mo. Okay, if I ask you, mas payapang kalooban mo ngayon? So makikita po natin dito na talagang na-realize na niya yung pagkakamali niya dito, yung mga sinasabi niya sa Manalastas, lalong-lalo kay Ramil, no? Na-realize na niya. Kaya gano'n na lang siya magsalita, mahinahon siya ngayon, hindi katulad nung siya na-interview ni Brother Jose, nung siya na-interview ni Daisy, no? Ibang-iba siya ngayon, no? Nung nasa tabi siya ng Manalastas, no? Ganun po siya magsalita. Depende yan sa kung sino yung katabi mo. Kung yung katabi mo ay wala kang makukuhang aral, so ikaw ay magiging ganun din, no? Katulad nung in-interview siya ni Daisy Vienna. Yes po. So yun. Ayun, Katekram. Buksan po natin, Katekram, yung pintuan ng pag-aayos. No? Alam ko po yung iba talagang war freak kasi siguro na subok na, no? May mga nakabangayan sa social media, mga katwiran, ano? Kumbaga talagang yung emotion po ay maalam. Pero ayan, gusto lang po namin iparating, Katekram, yung mamarapatin na ayan po natin yung pintuan po ay magbukas para po sa kapayapaan, para po sa pagkaayos. Tama yung sinabi mo, Tig John, na siguro bukas naman yung lahat para sa kapayapaan, no? Sino ba naman ng gustong magulo, no? Yung community ng Tekram, di ba? So posibilidad yan na magkaroon ng linaw lahat, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkasundo-sundo ang bawat panig. So siguro yan yung umpisa. So tama po yun kung ano po yung napag-usapan sa internal. So hindi na po kailangan na i-brought up sa social media para hindi po pagpipiestahan mga tao, para magiging tahimik na lamang po. May pagkilala ng pagkakamali. May pagkilala ng pagkakamali. So, ayun, sa lahat po ng mga no, sa mga reactor po. So, naririnig po natin na kinikilala ni Dave yung kanyang pagkakamali, no? At pinayuhan si Dave na makinig doon sa gumagabay sa kanya ngayon. Piliin po natin huwag na lang po natin gawan ng parabang issue pa dahil internally ongoing na po yung pag-uusap. So, ayan. Katekram, again, yung details na mga about po sa mga issues, ano na po natin yan pag-uusap.
Kasi may napag-usapan din po tayo with the lawyer na hindi kailangan i-disclose para po mas ano na lang para hindi na po pagmulan pa ng iba't iba pang mga opinion. So, ayan. So, Kuya Dave, ingat ka no? At galing mo sa pag-aaral mo at makikinig ka sa payo ng mga gumagabay sa'yo. So makikita po natin dito na gaano kabuti ang Manalastas family, no? Talagang concern pa sila kay Dave, no? Sa kabila ng lahat na ginawa niya, no? Kung ano-anong sinasabi sa Manalastas family, pero makikita po natin yung tono ng pananalita ni Tik John, no? Napakabuti ng kanilang puso, no? Makikita natin na mahinahon mula pa noon, no, nung pumutok ang issue, yung pagbibitaw ng salita ni Tik John ay talagang malumanay lang, no? Malumanay, hindi yung nakikipagbakbakan talaga sa kanila. So yun, makikita po natin na parang nalulungkot nga ako, parang nakakaiyak yung pagbigay habilin ni Tik John kay Dave. Focus ka lang. So yun, ganda ka. Sa tingin ko, ito lang po yung magiging buod ng ating munang pag-uusap po ngayon. So, tsaka na po yung iba ka-type lang. At basta ko yan kapag hanggang lang. Lagi ko naman sinasabi sa'yo, kung alam mo sa sarili mo may pagkakamali ka at nakakarinig ka, di ba? Naririnig po natin na si Tik John. Lagi niyang pinapaalala kay Dave noon pa man, no? Nung nandyan pa sa poder nila si Dave, no? Yung paalala na kung may pagkakamali, dapat aminin yung pagkakamali. Which is tama naman yun. Kasi pagka once na pangangatawan mo yung pagkakamali, talagang ilulubog ka dyan. Kahit na mali na, pinangangatwiran mo pa. Di po ba? Talaga ka Tekram, kaya ako hindi mo na hindi ka makainom. Hindi mo makainom. Lang. Kasi okay na. Sige. So yun, shoutout po sa 3,000. At again, Katekram, no? Both side, no? Pati po sa mga tao po na nag-decide po ni Pwede mo. Ikaw, anong gusto mong sabihin sa kanila? Wala na po tayo. Huwag na po natin palakihin pa. Kasi napag-usapan naman na po. Hindi naman po kami nag-usap na kami lang po relative. Nandun pa rin po si Antoine. So hindi po siya parang usap na kunwarian na. Kumbaga may process tayo na nangyari. Sana Dave, yung sa kampo mo dapat wala na ring lalabas na magpo-post, lalong-lalo na ang Ninong Stephen mo, no? Yung sa live ng Ninang DC mo, dapat wala nang ganon. Baka naman ay may maririnig pang paninira ang Ninang DC mo, no? Dapat yun ay pigilan mo rin para sa ganon ay hindi na mag-create ng anong pamang gulo, no? Para hindi na pagpipiestahan. Ikaw rin naman kasi ang nasisira eh. Kung ano-ano yung mga sinasabi nila, kung ano-ano yung mga pinupost. So, kaninong balik nun? Diba sa iyo? Kaya dapat sabihan mo rin sila. Po masusunod. At saka lahat po kasi na-clarify po doon. Siguro yung yung buod. Napag-usapan po doon yung about po sa mga gamit niya. Napag-usapan po doon yung about doon sa monetary fund po niya. Napag-usapan po lahat doon. Pero in detalye, hindi na po natin kailangan pang ma-disclose dahil yun po ay pag-uusapan pa, no? At pero okay naman po, wala akong tension, wala akong naging komplikado at ayan. So makikita po natin at naririnig po natin na naging maayos yung usapan sa magkabilang kampo ayon dun sa sinabi ni Tik John. So sana magkaayos na po ang magkabilang kampo at we look forward po na maayos na para
wala nang gulo, payapa lang yung community. So tama naman yung sinabi ni Tech John, pagmamahal, yung nagko-comments pala na binasa niya, yung mananaig yung pagmamahal. So tama naman, dapat talaga mananaig yung pagmamahal. Ganon din naman yung sinasabi ng Manalastas family noon pa man, no? Pagmamahal, ngunit mayroong mga hindi maiwasan, may mga tao na hindi sang-ayon doon, no? So yun yung mga tao na kontra doon sa ginagawa ni Tekram. Pero overall naman, yung ginagawa ni Tekram ay para sa akin ay okay naman. So yan lamang po yung ating maibibigay na kaunting reaction patungkol po dito sa live nila. So sana maging maayos po ang lahat para maging payapa ang buong community ng Tekram. Sana po ay suportahan po natin at panoorin ang lahat ng mga videos ni Tekram para support na rin natin sa kanyang mga mission, pagtulong sa mga higit na mga nangangailangan sa ating lipunan. Ayan lang, magandang araw po sa ating lahat. Bye-bye.